Hi everyone! Welcome to the Empath Art. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Totally makaresonate na parang kwento ninyo ito, or hindi naman kaya, iba't ibang mga energies, iba't ibang mga love connections. Ano kaya ang mga gabay o aral sa buhay pag-ibig or life in general ang ating mababasa for this reading. Okay, Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Okay, think enough na muna ito. Eight of Pentacles. The Tower. Four of Wands, the Emperor, the Hierophant, Five of Swords, Nine of Swords, the Sun, Five of Cups. Ito muna itong the Sun. Okay, meron tayo ditong I can see here so much regrets. Yung mga pagsisisi, kalungkutan, pagsisisi, panghihinayang, so much despair, guilt. Yun, maaring yun ang nangyayari sa person mo. Bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Meron kasi ditong the Tower. So, ibig sabihin may matinding nangyari sa inyong dalawa na kung saan yung naging dahilan pagwasak na inyong pagsasama o tuluyan na kayo nagkalayo pa. Ano ba yung nangyari na yan? Meron ditong Five of Swords. Meron ditong minsan lack of communication. Kaya ang nangyayari, palagi kayo nagtatalo, nag-aaway. Yung mga simpleng bagay na dapat pinag-uusapan tapos naayos agad. Dahil lack of communications, hindi nyo na-express mabuti yung mga thoughts and feelings ninyo. Tapos lumalala ng lumalala, matinding pag-aaway hanggang mga tampuhan o matinding pag-aaway na hindi kayo in alignment. Yun ang nangyayari sa inyo. Napapadala sa inyong away. Kaya naman, parang dumating sa point na pareho na kayong pagod. Pagod na kayo sa inyong relasyon. At binabuti nyo na lang na maghiwalay na. Pero dumating yung time dito, I think in divine timing here, that your person, magmamature yan ng gusto. Mas magkakaroon siya ng control sa sarili niya, mas magiging expressive siya, magiging stable na rin siya pagdating sa kanyang pang-pinansyal. Magiging para siyang father figure. Marami siya matututunan sa buhay at magbabago siya. Kung dati masyadong parang parang bata lang, 'di ba? Yung sabihin natin from boy it grows to a man. Pang isang bata nagmature bilang isang father-like figure. Responsable, ganun. Habang ikaw naman, mas minabuti mo na lang mag-focus ka sa sarili mo. You need more patience. Pagdating sa love life, hindi mo muna masyadong iniintindi or iniisip pa. Masyado ka kasi rin nasaktan, lalo na sa nangyari sa inyo sa relasyon mo. So, mas nag-commit ka lang muna sa pagtatrabaho. Doon ka muna nag-focus sa trabaho mo, o negosyo man yan, kung ano man yung mga pangkabuhayan mo, doon ka nagsusumikap ka ng husto, doon ka nagko-concentrate. Kaya hindi mo muna iniisip yung love life, hindi porket naghiwalay na kayo nito is naghanap ka na ng iba. No, nag-focus ka sa sarili mo. Dumating yung time dito, person mo keeps thinking of you, hindi siya makatulog sa gabi, nandun yung guilt niya, nandun yung mga regrets niya. Bakit ba? Mahal naman namin ang isa't isa. Bakit nauwi sa palaging pag-aaway? At dahil nga nag-mature na siya, nandun yung kanyang mga regrets. Nandun yung kakaisip niya sa'yo. Darating din yung time na
babalik siya. Magkakaroon ng linaw ng lahat. Ibig sabihin dito, positivity, nandyan yung kanyang kumpiyansa, alam niya, nararamdaman niya na mahal niyo pa ang isa't isa. Magbabalik siya. Meron ditong pregnancy, kasi positive yung outlook nitong the sun. Dahil, yung Four of Wands dito means reunion. Joyful reunion. Coming together. So, magkakaroon kayo ng pagbabalikan at mauuwi ito sa commitment, marriage. Yung siguro, ang nangyari dito, nakilala nyo na yung isa't isa, nalaman nyo na yung mga flaws ng isa't isa, may mga lack of communications kayo, tapos na-realize nyo yun pagdating ng panahon. Then, sa inyong pagbabalikan, hindi na magtatagal, namimiss nyo yung isa't isa, nandiyan na yung mga forgiveness, acceptance, commitment. Mauuwi na yan sa commitment, marriage, at magbubunga agad ito. Pregnancy. Well, dito magiging successful ng yung pagbabalikan because, sabihin natin, meron ng maturity. Andun pa rin yung love. Yung mga nangyari sa inyong away, bate, tapos sa tagal-tagal, naghiwalay din kayo, may mga natutunan kayo doon sa inyong relationship. Which is yun yung maganda kung minsan. Kapag wala namang third party involved, maybe maturities mga immaturities lang, pareho. Pero love nyo pa rin ang isa't isa, then you realize kung ano yung mga pagkukulang, pagkakamali, at sa inyong muling pagbabalikan, dahil positive naman kayo, mahal nyo pa rin ang isa't isa, namimiss nyo palagi ang isa't isa. Meron ditong reunion. Gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Gratitude. Law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. Kasama na dyan yung mga magandang pagbabago sa inyong dalawa. Law of attraction, being grateful, engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. So, lumabas dito yun. Ito sa Hierophant and the Sun. Commitment, engagement. Magiging happy rin. Yung mga flaws na yon, tapos adjustment, maturity, turns to commitment, happy ending. May happy ending naman. Maniwala lang kayo. Patuloy lang kayo maniwala sa love. Have faith. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow my Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.